alam nyo ba na yung napaka-anti-Catholic na mag-asawang Cubos, Pastor Roth Cubos, Pastor Dudong Cubos sa Davao City ay balak ipadakip ni Kibuloy umano, si Cubos. Hulihin niyang tao na yan kasi nagdadala yan ng maling impormasyon. Ay hinahanap na siya ng ating mayor ngayon at ng batas. Tulad nitong bogus na obispong ito, Cobos ba itong apelido nito? Tapos napakaraming mga alahas pa dito, dyan. Ayon kay Pastora Cobos, yung Mary Queen of Heaven ay pagan in origin. Most outstanding proof or evidence that Mary worship developed out of the old worship of the pagan mother goddess. Samahan ninyo kami mga kapatid, ating tatalakayin at sagutin punto por punto itong mga tuligsa sa sulpot na sikta, lalo na sa mag-asawang Cubos, mga kapatid. Kumusta sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay, Katoliko at hindi Katoliko, Maria. So dami talaga ngayon na mga grabing manira, no? Isa pa itong si Pastor Inquios, na sabi sa kaniya mga kapatid, na how come nga moingon nga successor ang Santo Papa nga the Roman Empire maoy nag-persecute, even nagpatay, dili successor niya ang Santo Papa. Sabi niya, si San Pedro umano, binitin patiwari. Ibig sabihin mga kapatid, na naniniwala siya at nag-research siya sa history, ngunit ang history ginawa niyang history. Bakit? Una, tama na patiwari, ngunit siya ipinako sa cross. So, paki-research naman. Pag may time sa history. Parang katulad yata sa pahayag niya na ang Antioch ay nasa Jerusalem. Si Paul ang nakaabot sa Roma, gibitin patiwari. For your information, ang Christianity, ang tinuod nga Christian, nag-start in the Church of Antioch in Israel. Nag-start in the Church of Antioch in Israel. Nag-transfer na yata ang Antioquia. At di lang yan, makita natin na nagre-research pero nakakatawa ang resulta sa research niya. Halimbawa, sabi niya hindi si San Pedro, yung mga papa ay hindi umano successors ni San Pedro. Si Apostle Peter, dili successor niya ang Santo Papa. It will in fact, at makita nga si Peter. So, hindi niya successor ang Papa. Ibig sabihin mga kapatid, na hindi siya maniwala na si San Pedro ang unang Papa. Napakasimple lang yan. Kung hindi ka naniniwala na si San Pedro, matagal na kasi ito si Pastor Cobos, na numero 1 nagtuligsa sa simbahang Katoliko at gumagawa pa ng mga istorya na sa Vatican nag-entron umano ng imahe ni Satanas doon, imahe ng demonyo doon sa loob ng Vatican. Kaya nga, kung payag itong si Cobos para patunayan na nagsasabi siya ng katotohanan, dapat haharap siya sa isang maginoong talakayan. Di po ba kayo? Payag po ba kayo na itong Cobos na ito'y haharap sa isang maginoong talakayan? Kahit pa isali na yung misis niya. O na mga kapatid, sa pahayag niya na si San Pedro, hindi maaari na ang mga papa ay successors ni San Pedro. Ibig sabihin, hindi si San Pedro ang unang papa para sa kanila.
Di ba ba? Natural dahil meron silang grupo, no? Meron silang itinatag na sekta. Ngayon, mga kapatid, ito lang ang napakasimpleng tanong. Kung hindi si San Pedro ang unang papa, sige nga, Pastor Cobos, magturo ka. Sino ang unang papa ng simbahang Katoliko kung hindi si San Pedro? Yun lang, napakasimple. Tulad sa paulit-ulit ninyong sinasabi na ang Katoliko ay hindi tunay na tatag ng ating Panginoon Jesucristo, di napakasimple din. Sino ang nagtatag ng simbahang Katoliko kung ang simbahang ito ay hindi tatag ng ating Panginoon Jesucristo? Kaya, sa dami mong paninira sa simbahang Katoliko, ang Papa ay sumasamba ng demonyo, may enthronement pa ng imahe ng demonyo sa Vatican, at yung tiara ng Santo Papa may naka-ukit na Vicarious Filii. Alam ko na ang mga born again dyan sa Davao, nakikinig at nagsubaybay sa atin. Pwede po ba ninyong ipaabot kay Pastor Cobos na magkaroon kami ng maginoong talakayan kung tama ba ang sinasabi nitong Pastor Cobos na ito na gustong ipadakip ni Pastor Kibuloy, oh? Hulihin niyang tao na yan kasi nagdadala yan ng maling impormasyon. Ay inahanap na siya ng ating mayor ngayon at ng batas. Tulad nitong bogus na obispong ito, Cobos ba itong apelido nito? Tapos napakaraming mga alahas pa dito. Diyan. Bogus na umano ayon kay Kibuloy. Oh. So, nag-appoint sa kanyang sarili na bishop. Si Kibuloy naman nag-appoint sa kanyang sarili na son of God, at sila'y magkapitbahay lang dyan sa Davao, no? So, kung merong mga kaanib ni Pastor, ano yung sabi ni Kibuloy, Bugos? Pastor, ano ba yun? Hulihin niyang tao na yan kasi nagdadala yan ng maling impormasyon. Ay inahanap na siya ng ating mayor ngayon at ng batas. Tulad nitong bogus na obispong ito. So, yun ang pahayag ni Kibuloy, mga kapatid, no? Pwede po ba niyong ipaabot kay Pastor Cobos na kahit online man lang upang patunayan sa kanyang mga nautong kaanib na ang kaniyang ipinangaral ay totoo? Halimbawa, yung sinabi mo na, saan ba yun ang Antioquia? Yung sinabi mo na si San Pablo ay binitay patiwari. Saan mo yan nakuha? Yung sinabi mong si San Pedro, ano ang ikinamatay ni San Pedro? Si Apostle Peter, dili successor niya ang Santo Papa. It will in fact, at makita nga si Peter gibitin patiwarik in Rome. They were persecuted in their times. Na how come nga moingon nga successor? So si San Pedro binitin patiwari. Hindi po, siya ipinako ng cross patiwari. Tingnan mo ang history. Ikalawa, kung sinabi mo na si San Pedro ay hindi maaring ang Santo Papa, ang successors ni San Pedro, yung mga kapapahan, tanong, kung hindi si San Pedro ang unang Papa, sino ang ituro mong unang Papa? Sige nga, be. Sino ang ituro mong unang Papa? Sige nga. Saan mabasa? Dahil kung tingnan mo ang history,
Lalo na ang Webster's Dictionary, page 544. Di po ba nakasulat? Peter, masculine proper name, Simon Peter, fisherman of Galilee, one of the 12 apostles, and the first pope of the Roman Catholic Church. Yun ang nakasulat, mga kapatid. Di lang yan. Itong history na ginagamit talaga na history nitong Pastor Cobos na ito, mga kapatid, ito, they were persecuted in their times. Na how come nga moingon nga successor ang Santo Papa nga the Roman Empire maoy nag-persecute, even nagpatay sa mga gitawag the way kadtong nagsunod kang Jesus Christ. oh, yon ang Si Apostle Peter, pahayag niya, mga kapatid, no? Na ang pumapatay sa mga naniniwala ng ating Panginoong Hesukristo ay yung Roman Empire. Kaya sabi ko na mag-research ka naman pag may time. Tama, Roman Empire. Noong naganap ang 10 sunod-sunod na persecutions sa simbahan, mula ni Emperador Nero hanggang ni Emperador Diocletian sa taong 76 Anno Domini hanggang sa taong 303 Anno Domini. Tanong, sa taong yon, ang Roman Empire Katoliko na ba? Di pa. Pakibasa naman, Pastor Cobos, pag may time, Europe Before Modern Times by O'Brien. Sa pahina 181, ano nakasulat? Ang nakasulat po, the principal reasons why the Roman Catholic Church, why the Roman Empire tried to crush the church was a political one. The Roman government oppressed the people and ruled by force. Such a government cannot permit an organization like the Catholic Church to exist. The Christians would not adore the state as supreme in all things, would not accept the emperor as God. Catholic pala ang pinipersecute ng Roman Empire noon sa hindi pa sila Kristiyanos. O kaya, yun ang katibayan na every June 30, tayong mga Katoliko ay nagdiwang tayo, mga kapatid, sa first martyrs sa Roma. Kailan ba naging Katoliko ang Roman Empire? Naging Katoliko nang si Emperador Constantino ay yumakap sa simbahang Katoliko na convert sa taong 312 Anno Domini. Pero hindi pa siya binyagan noon. Sa kasaysayan, ang nagbinyag niya, hindi ang simbahang Katoliko, kundi ang grupo ng Arianism. Arianism ang nagbinyag kay Emperor Constantine. Ngunit sa taong 312, nagpalabas siya ng Edict of Milan. He declared that the Catholic Church is the state official religion of the Roman Empire. And he stopped the persecutions. Yun po ang kasaysayan. Ang problema lang ng mga sulpot na ito, gumagawa ng kanilang story, pagkatapos, mga kapatid, sasabihin nila na Biblia lang. Pag mapiit sila, maiipit sila sa history. Dahil sa history, the New Book of Knowledge Encyclopedia, Volume 16, page 287. Ano nakasulat? The history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. So, yun ang nakasulat. Ngayon, balikan natin, punta tayo sa kaniyang misis. Si Mrs. Pastora Cobos. Pastora Roth Cobos. Bakit? Una, sabi niya, mga kapatid,
yung ating aral sa simbahang Katoliko tungkol sa Mahal na Birhen Maria ay pagan in origin umano. In Jeremiah chapter 7 verse 18, and then chapter 44 verse 17, 18, 19, and then also 25. Kung ato ning basahon mamaya, at atong basahon ni later on, but this is the most outstanding proof or evidence that Mary worship developed out of the old worship of the pagan mother goddess. Mas mahibalan pa nato ni when we come to our itong subject nato, living the corruption of this world. You will see nga naadi ay we aware ta nga di lang ang Greek, diba? Kung yung Greek mythology they have gods and goddesses. Also in Roman mythology, there are gods and goddesses. Mayroon po ka og India and other pagan practicing nation, no? Pagan religious practices, no, sa uban nga mga nasod, naagining mother god. Yon ang kanyang pahayag, mga kapatid, no? Na ayon sa kanya, ayon sa pastorang ito, na ang ating aral umano ay nakabatay sa paganism. Kaya ito'y ating tatalakayin, lilinawin, punto por punto, mga kapatid, para ang ating mga kapatid ngayon na nagsubaybay at sa kasalukuyan ay naghahanap ng katotohanan ay maliwanagan. Una, kung tingnan natin, batay sa kanyang pahayag, sa history kasi, mga kapatid, yung mga pagano noon, lalo na sa Babylonia, meron silang Diyos-Diyosa na tinatawag na Reyna ng Langit, at ang pangalan niyon ay Star. So, yun ang makita natin sa kasaysayan. At nakasulat din sa Biblia na ayon ni Propeta Jeremias patungkol sa Diyos-Diyosang Reyna sa langit na pinaghahandugan at sinasamba ng mga pagano doon sa Babylonia noon. Nasa Jeremiah yan. At saang talata yan? Mabasa, pakinggan natin ang Pastor Cobos na ito. Pastora Cobos, mga kapatid, Cebuano ang kanyang ginagamit sa Jeremiah chapter 7 verse 18. Can we read this verse in Jeremiah chapter 7 verse 18? Sulti din ha, nangahoy ang kabataan ug naghaling ang kalakinan ug so sa mga Can we read this verse in Jeremiah chapter 7 verse 18? Sulti din ha, nangahoy ang kabataan ug naghaling ang kalakinan ug ang kabayin-an nagmasa sa harina aron himuon nga paan alang sa Cebuano yan, para sa mga hindi makaintindi ng Cebuano, mga kapatid. Ipakita natin ang nakasulat sa Tagalog dahil yun ang kanilang sinasabi. Di po ba? Kinikilala ninyo sa simbahang Katoliko na ang Birhen Maria ninyo ay Queen of Heaven, di po ba? Sa Jeremiah chapter 7 verse 18, napakalinaw po. Merong Queen of Heaven na sinasamba bilang Diyos-Diyosa na Reyna sa langit sa mga paganong Babylonia noon. Pero tandaan natin, pag mag-aral tayo at mangaral tayo gamit ang Biblia, Bible must be interpreted according to the context in which it emerged. Kung tingnan natin ang konteksto sa footnote mismo, mga kapatid, sa ginagamit ni Pastora Ruth Cobos, Jeremiah chapter 7 verse 18, malaman natin kung ano ang tinutukoy nila noon
na Queen of Heaven. Ito po ang ating mabasa. The Queen of Heaven, that is the moon, which they worship under that name. O, di po ba? Ang Queen of Heaven o mano na tinutukoy sa Jeremiah, mga kapatid, walang iba kundi ang Diyos-Diyosan na buwan. Ito ang ginagamit kasi ni Pastor Rotcobo sa hindi nakaintindi ng Cebuano. Lalo na ang Jeremiah chapter 44 verses 18 up to 19, merong sinabi ditong Reyna sa langit. Ating babasahin, mga kapatid. Ito po ang pahayag ng Diyos. Ngunit mula ng aming iniwan ang pagsusunog ng kamanyang sa Reyna ng langit at ipinag-utos niya ng mga inuming handog. Kami ay nangailangan ng lahat na bagay at kami ay nangalipol ng tapak at ng kagutom. At nang kami ay nagsunog ng kamanyan sa Reyna ng langit at ipagbuhos siya ng mga inuming handog, iginawa baga namin siya ng munting tinapay upang sambahin siya. At ipinagbuhos baga namin siya ng mga inuming handog na wala ang aming mga asawa. Yun ang nakasulat. Yun din ang ginagamit ni Pastora Cobos, mga kapatid. Atin nang tinagalog dahil mga Cebuano kasi itong mag-asawang pastor na nagtatag na kanilang sariling sikta at ginawang kapital ang simbahang Katoliko upang makapanghikayat. So, kung tingnan po natin, mga kapatid, yung Reyna sa langit na tinutukoy sa talata ng Jeremiah chapter 7 verse 18, Jeremiah chapter 44 verses 18 up to 19, yun po ang Diyos-Diyosan ng mga pagano sa Babylonia noon, na ginawa nilang Reyna sa langit yung buwan. Pero, mga kapatid, hindi iyon ang mahal na Birhen Maria. Kaya, sabi ni Pastora Cobos ay malinaw, merong titulo kayo ng Queen of Heaven. Sa Biblia, Jeremiah chapter 7 verse 18, merong Diyos-Diyosan ng mga pagano na Queen of Heaven. Kaya, ang konklusyon nila, mga kapatid, ang aral ng simbahang Katoliko ay impluensyado sa mga pagano na may Diyos-Diyosan na Reyna sa langit. Mali po. Dahil ang pagtawag na Reyna sa mahal na Birhen Maria, mga kapatid, sagot po iyon sa piking Diyos-Diyosan, yung Diyosa na Reyna sa langit sa mga paganong Babylonia na si Esther noon. So, napakalayo talaga at magkaiba ang dalawa, mga kapatid. Bakit magkaiba ang dalawa? Ang Reynang Diyos-Diyosan, yung Diyosa na Queen of Heaven na tinatawag sa mga paganong Babylonia, piki po yun. Sa Biblia, ang totoong Reyna sa langit na natin tinalakay, mga kapatid, hindi po yun Diyosa. Walang iba ang mahal na Birhen Maria. Kahit pa iginiit nila, ginawa niyo yung Diyos si Maria. Ito pong opisyal natin na aral ng Simbahang Katoliko, or Catholic Faith. 1977 edition, Monsignor Luis de la Vore Moro, page 123. Catholic do not believe that images may be worshipped, that the Blessed Virgin is equal to God. O, di po ba? Napakalinaw ang opisyal, ngunit sila'y
gumawa ng kwento, mga kapatid. No? At kung tingnan natin sa Biblia, meron pong binanggit na ayon sa Revelation chapter 12, verses 1 up to 5, na may reynang nakita doon mismo sa langit, mga kapatid. Ito po ang ating mabasa sa naturang talata. Basahin po natin. Kasunod dito'y lumitaw sa langit ang isang kakaibang palatandaan, isang babaeng nadaramtan ng araw at nakatuntong sa buwan, at ang uloy may koronang binubuo ng 12 bituin. Ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki na nakatakdang maghari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng tungkod na bakal. Ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa Diyos sa kaniyang trono. Yun po ang mabasa natin sa Revelation chapter 12 verses 1 ipatuloy sa 5. So, napakalinaw na sa langit may isang babae na may korona. Sino ba itong babae? Ito ay walang iba kundi ang mahal na Birhen Maria. Dahil kung tingnan natin ang talata sa verse 5, nakasaad na ang babaeng iyon ay nagbigay, past tense na yon, nagbigay silang o nanganak ng isang batang lalaki na maghari sa lahat ng nasyon gamit ang tungkod na bakal. Sino naman itong batang lalaki? Siya ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Siya lang naman ang maghahari sa lahat ng mga bansa. Kung tignan natin ang 1 Timoteo Kapitulo 6, versikulo 15, King of Kings at mamumuno sa lahat gamit ang tungkod. Mabasa natin sa Pahayag Kapitulo 2, versikulo 25, He shall roll them with a rod. Kaya, kung ang ating Panginoong Hesus ang bata na lalaki na maghahari, therefore, ang kanyang ina na si Santa Maria ang tinutukoy na babae na may korona sa Revelation chapter 12 verse 1. Ngayon, kung si Maria ang tinutukoy na babaeng may korona sa langit base sa Revelation chapter 12 verse 1, at kung ang pagkakaroon ng koronang suot na suot ay tanda ng isang pagiging reyna base sa Jeremiah chapter 13 verse 18, therefore, ang tawaging reyna si Maria sa langit o Mary, the Queen of Heaven, ay walang mali. At nararapat lang ito sa mahal na Birhen Maria dahil nakabase talaga sa Biblia, mga kapatid. At iyon, ang pagiging reyna sa langit sa mahal na Birhen Maria ay sagot sa piking reyna sa langit ng mga pagano noon. Bakit tinawag na reyna ang mahal na Birhen Maria o Mary the Queen? Sabi sa ibang sikta kasi, mga kapatid, nakasulat ba yun sa Biblia na si Maria ay reyna para tawagin yung reyna? O imbento lang ninyo sa mga obispo o sa mga pare na wala naman mabasa sa Biblia? Yun ang kanilang argumento dahil batay sa kanilang argumento, mga kapatid, dapat letra por letra mabasa sa Biblia. Pero nagtaka kayo, di po ba? Kahit na si Pastor Cobos, gumagamit naman ng history, wala sa Biblia. Yung sabi niya na Abinetay patiware si San Pedro. San Pedro. Nasa Biblia ba yun? Wala. Ibig sabihin, gumagamit sila ng history. Pero yung ginagamit at binasa nila at pilit nilang binaluktot pa,
upang iwasan ang katotohanan, mga kapatid. No? So, gusto nila letra por letra, word for word talaga na si Santa Maria ay reyna o tinatawag na reyna. Mabasa ba sa Biblia? Mga kapatid, ang problema nito mga sulpot na sikta, the way na kung paano sila gumagamit sa Biblia ay mali. Literal at word for word ang gustong mabasa nila sa Biblia para masabing totoo at dapat paniwalaan na. Hindi ganyan po mga kapatid kung paano gumagamit ng Biblia ang simbahang Katoliko. Ang mahal na Birhen Maria ay reyna sa langit dahil iyan ay nakabase din sa Biblia. No? Hindi man letra por letra o word for word mabasa sa Biblia, pero kung tingnan natin ang punto, mga kapatid, mabasa natin ang pagiging reyna sa Biblia, sa Old Testament, ay siyang taglay at konektado sa mahal na Birhen Maria sa New Testament. Si Santa Maria ay reyna o inang reyna sa langit dahil sa korona na suot sa kanya sa langit. Hindi ba pag may korona, ang isang tanda, mga kapatid, ay nagpapatunay sa pagiging reyna. Pag babae at hari naman, pag lalaki. Halimbawa, basahin natin ang Jeremiah chapter 13 verse 18. Ito po ang ating mabasa. Sabi ni Yahweh kay Jeremias, sabihin mo sa hari at sa kanyang inang reyna na bumaba na sa kanilang trono sapagkat naalis na sa kanilang ulo ang magaganda nilang korona. Di po ba malinaw na ang palatandaan sa pagiging reyna at hari ay ang korona? So, sa talatang binasa natin, mga kapatid, pinababa sa pwesto, sa trono ang hari at yung inang reyna, the mother queen. Pero hindi yan ang pinakapunto natin. Ang punto natin diyan ay ang pagiging hari at pagiging reyna ay may korona. Hindi sila matatawag na hari at reyna kung wala silang korona, di po ba? Napakalinaw na binanggit na ang inang reyna, meaning ang nanay ng hari ay pwede palang tawaging reyna. So, kung ang pagkakaroon ng korona ay tanda ng pagiging reyna o inang reyna, mga kapatid, si Santa Maria ba ay walang korona? Mas mabuti, balikan natin ang Revelation chapter 12 verses 1 at ipatuloy natin sa 5. Ito, balikan natin ang pagbasa, mga kapatid. Kasunod ito'y lumitaw sa langit ang isang kakaibang palatandaan, isang babaeng na daramtan ng araw at nakatuntong sa buwan. At ang ulo'y may koronang binubuo ng 12 bituin. Ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki na nakatakdang maghari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng tungkod na bakal. Ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa Diyos sa kaniyang trono. Di po ba napakalinaw, mga kapatid, na ang ina ay may korona? So, dito napakalinaw na ito'y patungkol sa mahal na Birhen Maria. Si Maria, ang mahal na Birhen Maria, ang tinutukoy na babaeng may korona sa Revelation chapter 12 verse 1. At balikan natin ang Jeremiah chapter 13 verse 18. Ang
ina ng hari ay reyna. So, kung ang ating Panginoong Hesukristo ay hari, therefore, ang mahal na Birhen Maria ay reyna. Bakit po ba siya ay hari? Tingnan natin ang mabasa sa Lucas Kapitulo 1, versikulo 33. Anong ating mabasa, mga kapatid? Ito po. At siya ay maghahari sa angkan ni Jacob, magpakailanman, at hindi magwawakas ang kanyang kaharian. So, napakalinaw po na ang ating Panginoon Hesukristo maghahari sa angkan ni Jacob. Ngayon, ang isang malaking tanong, mga kapatid, na hindi direktang masagot, lalo na nitong mag-asawang Kubos, kaya nga, inanyayahan ko sila na kung dahil matagal na nilang ginagamit na sausawan ang simbahang Katoliko sa kanilang pangangaral, inanyayahan ko sino man sa kanila na haharap sa isang maginoong talakayan kahit man lang online na diskusyon. Kahit sino sa kanila. O kung hindi man sila mismo, yun na lang mga tagapangaral na miyembro nila. O pangpatunayan na yung kanilang itinuturo laban sa simbahang Katoliko ay totoo talaga. Mga kapatid, balikan natin. Malinaw na sa Biblia na nabasa natin Lucas 1:33, ang ating Panginoong Jesus ay hari. Tanong, sino po ba ang reyna sa kanyang kaharian? Para sa ating mga Katoliko, napakadaling sagutin kung sino. Natural, ang reyna niya ay walang iba kundi ang kanyang ina. Sapagkat napakalinaw po na ipahayag, lalo na sa Biblia, mga kapatid, na ang kaharian ng ating Panginoon Hesukristo, alam niyo ba? Ang kanyang kaharian ay naaayon sa kaharian ni David. Ibig sabihin, ang ating Panginoon Hesukristo ay tagapagmana sa kaharian ni David. Saan po ba natin mabasa yan? Lucas Kapitulo 1, versikulo 32-33. Ito po ang ating mabasa. Siya ay magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan, at sa kanya'y ibibigay ng Panginoong Diyos ang luklukan ni David na kaniyang ama. At siya ay maghahari sa angkan ni Jacob magpakailanman, at hindi magwawakas ang kanyang kaharian. O napakalinaw, mga kapatid, no? Sa naturang talata, na ang luklukan ng kaharian ni David ay siya mismong luklukan na minana ng ating Panginoon Hesukristo. Ngayon ang tanong, sa kaharian ba ni David na inilahad sa banal na kasulatan, alam niyo ba sino ang naging reyna sa hari na si David? Hindi po ba? Dami siyang mga asawa. Yun po ba mga asawa ni David? Hindi. Kung tingnan natin, mga kapatid, ang naging reyna, walang iba. Yung tinatawag nilang Queen Mother, yung kanyang ina. Saan po ba natin yan mabasa? Jeremiah chapter 13, verse 18. Say to the king and the queen mother, take a lowly seat, to your beautiful crown has come down from your head. Napakalinaw, mga kapatid, na merong mother queen. At kung punta naman tayo sa Daniel Kapitulo 5, versikulo 10, ito ang ating mabasa. Due to the noise caused by the king and his nobles, the queen mother then entered the banquet room. She said, O king, live forever. Don't be alarmed. Don't be shaken. So, napakalinaw, mga kapatid, na sa kaharian ni David, ang kaniyang reyna ay ang ina ng hari. Kaya kung si Jesus ay hari, ayon sa kaharian ni David, walang iba
na reyna, kundi ang reyna ng kanyang kaharian ay ang mahal na Birhen Maria na siya ang Queen Mother. Kaya para sa ating mga Katoliko, mga kapatid, si Santa Maria ay reyna sa langit at sa lupa, Queen of heaven and earth, sapagkat si Jesus na kanyang anak ay hari sa langit at sa lupa. Kaya dahil matagal ng tagatuligsa itong mga Pastor Cobos, mga kapatid, so pwede po ba na kung maaari magharap naman tayo sa isang maginoong talakayan kahit sa pamamagitan lang ng online discussion. Tatanggapin nyo ba? O sige, magpili lang kayo ng paksa dahil grabe na ang pagtuligsa ni Pastor Cobos at Mrs. Cobos sa pananampalataya ng Simbahang Katoliko. Ano po ba ang paksa na gusto ninyong tatalakayin? Kung hindi man kayo ang haharap, pwede naman. Yung mismong mga pastor ninyo. At bukas tatalakayin natin yung isang evangelist ng Seventh-day Adventist, mga kapatid. Sinunog niya ang imahen ng mahal na Birhen Maria. So, inanyayahan ko rin na ang naturang evangelist dahil nangingiliti sa doktrina ng Simbahang Katoliko, sinunog at imahe ng mahal na Birhen Maria. Pwede po ba magharap tayo sa isang maginoong talakayan kung tungkol sa sacred images? Pwede po ba? No, alam ko na may mga Seventh-day Adventist na kikinig sa atin ngayon. No? So, pwede po ba? Okay. Sandali muna, may nabasa ko si Roderick Katahan. Ilabas nyo yung mismong cardinal nyo o yung mismong papa nyo dong itatago sa lungga. So, sino po ba nagsasabing nagtatago sa lungga kung yung mga pastor ninyo takot ng haharap sa mga Catholic faith defender? Huwag na kayong aasa pang haharap ng kardinal. Takot ng yung mga pastor ninyo, takot ng haharap sa mga CFD. Maghanap pa kayo ng kardinal? Nako, argumentum contra factum non valid. An argument which is contrary to the fact cannot be accepted, mga kapatid. Si Pastor Cobos ng Born Again, di po ba matagal lang napakauna pa yung kaniyang channel na matagal na nagtuligsa sa Simbahang Katoliko. At noon pa man, nanawagan ako, harap ka sa isang maginoong talakayan. Patunayan mo yung pangpanulugsa mo sa Simbahang Katoliko na may batayan ka. May mga miyembro niya, sabi ng mga miyembro niya, busy si pastor, walang time para sa iyo. Kung walang time para sa amin, may time siya para manira sa Simbahang Katoliko. Ngunit, dahil alam niya na walang batayan siya, kaya takot siyang haharap sa isang maginoong talakayan. Di ba ba? Okay. So, Factbusters PH, panoorin ang Nelda version, ANC, versus Cabornok, sagutan sa bagong episode ng Factbusters PH after nito, mga kapatid. Maganda yan. Cabornok.
At si Father Darwin may bagong Facebook page. Suportahan natin ang Facebook page ni Father Darwin na bago, mga kapatid. Dami ng mga bumalik sa simbahan Katoliko. At hindi lang yan, mayroong ustads ng mga Muslim ang yumakap sa simbahan Katoliko. At sa susunod siguro, mga kapatid, may interview natin yan. No? May interview natin yan. Okay? So, tuloy natin ang ating talakayan tungkol nitong mag-asawang si Pastor Cobos. At hindi lang yan, dahil meron pang isang Facebook page na palaging tinitira ang Mahal na Birhen Maria, mga kapatid, na nauna na nating sinagot, no? Yung sabi niya na hindi Diyos si Maria, wag tawaging ina ng Diyos o reyna sa langit umano. Halimbawa ito. Si Maria po, ang babaeng pinagpala sa lahat na maging ina ng katawang lupa ng ating Panginoong Hesus. Ngunit hindi po siya Diyos, kaya huwag niyo po siyang tatawaging ina ng Diyos dahil ginagawa niyo siyang mas mataas pa sa Diyos. Yun ang pahayag nitong isang miyembro o kaanib ng sulpot na si Maria ay tao. Tama, tao. Hindi ipinangaral ng simbahan Katoliko na siya ay Diyos o Diyosa. Pero bakit ba siya tinatawag na ina ng Diyos? Inauna natin yung tinatalakay. Bakit? Dahil ang ipinanganak ng Mahal na Birhen Maria ay persona na may sa kaniyang likas na kalagayan both human and divine. Totoong Diyos at totoong tao. Kaya sinabi ng anghel sa Lucas Kapitulo 1:35, así que al Santo Niño, mabasa diya ang salitang Santo Niño, na ang bata ay tatawagin na anak ng Diyos. Ay, sino po ba ang nanganak nitong bata na tatawaging anak ng Diyos? Walang iba, ang Mahal na Birhen Maria, mga kapatid. No? So kaya, yung argumento nila na ang pagiging reyna sa langit sa Mahal na Birhen Maria ay galing sa mga pagano. Meron bang mga pagano na kumikilala sa Mahal na Birhen Maria na reyna sa langit? Si Santa Maria ay reyna dahil sa anak niyang si Jesus ay hari. Kaya siya ay reyna dahil siya Mother Queen, dahil nung mga panahon sa Old Testament, kadalasan ng nanay ng mga hari ay magiging reyna. Tulad halimbawa ni Haring Jeconiah, ang kanyang nanay, di po ba tinatawag na reyna? Saan po ba yan mabasa? Jeremiah chapter 29 verse 2. This was after King Jeconiah and the queen mother, the countries, the princes of Judah and Jerusalem, the artisans and the skilled workmen had left Jerusalem. Si Maria po, ang babaeng pinagpala sa lahat na maging ina ng katawang lupa ng ating Panginoong Hesus. Ngunit hindi po siya Diyos, kaya huwag niyo po siyang tatawaging ina ng Diyos dahil ginagawa niyo siyang mas mataas pa sa Diyos. Sige. Kung haharap din itong taong ito sa Maginoong talakayan, napakaganda ang tanong ko, sagutin mo. Si Kristo ba na ipinanganak ng Mahal na Birhen Maria, tao na hindi Diyos? Yun lang. Yung lumabas sa sinapunpunan ng Mahal na Birhen Maria na Kristong kinikilala nila, pinaniwalaan ba nila na Diyos? Yung tinatawag
sa Lucas Kapitulo 1, versikulo 35, así que al santo niño que va a nacer lo llamaran Hijo de Dios, na ang bata ay tatawagin na anak ng Diyos. Tanong, anong tawag sa bata na ipinanganak ng Mahal na Birhen Maria? Anak ng Diyos. Sino ang ina nitong batang tatawaging anak ng Diyos? Sino? So, balikan natin mga kapatid. Di pa ba? Kahit si Haring Belsasar, ang kanyang nanay, di po ba tinatawag na Reyna? Reyna. Saan mabasa yan? Nasa Daniel Kapitulo 5, versikulo 10. Ito po ang ating mabasa. Ang inang Reyna ni Haring Belsasar ay pumasok sa bulwagan nang narinig niya ang pag-uusap ng anak niyang hari sa mga tagapagpamahala nito. Sinabi niya, mabuhay ang anak kong hari, huwag kang magbagabag at mamutla sa takot. So, dito makita natin mga kapatid na hindi lamang sa Jeremiah chapter 29 verse 2, Daniel Kapitulo 5 versikulo 10, Jeremiah chapter 13 verse 18 na may binabanggit na inang Reyna. Kundi napakarami pang mga talata sa Biblia, mga kapatid, lalo na sa aklat ng Kings of King, sa Biblia, kung saan sila si David, sila si Salomon, ang kanilang reyna, hindi ang kanilang asawa, kundi ang kanilang ina, ang kanilang nanay. Tulad, halimbawa, ni Haring Solomon, sa Magandang Balita Biblia, Unang Hari, Kapitulo 2, versikulo 19. Ito po ang ating mabasa sa naturang talata. Kaya't pumunta si Bathsheba kay Haring Solomon upang sabihin ang kahilingan ni Adonias. Tumayo ang hari upang siya'y salubungin, yumuko sa kaniya, at saka naupo sa kaniyang trono. Nagpakuha ng isa pang trono, inilagay sa kaniyang kanan, at doon pinaupo ang ina. Di po ba malinaw na ang ina ay magiging reyna? Nung dumating ang kaniyang inang si Bathsheba, makita natin, nagbigay galang ang hari sa kaniyang ina. Napayuko pa ito. At binigyan ang ina ng isa pang trono. Hindi ba ang pagkakaroon ng trono ay tanda sa isang pagiging reyna, mga kapatid? Jeremiah chapter 13 verse 18. Balikan natin. Ito ang mabasa. Sinabi ni Yahweh kay Jeremias, sabihin mo sa hari at sa kanyang inang Reyna na bumaba na sa kanilang trono. So, ang pagkakaroon ng trono, mga kapatid, ay yun, ang halimbawa sa kaharian. Kaya si Haring Solomon at yung kanyang ina na si Bathsheba ay isang reyna. Kung sa Old Testament, ang mga ina ng hari ay laging reyna, ano pa kaya, mga kapatid, ang Mahal na Birhen Maria? Lalo na ang anak niyang, ang ating Panginoong Hesukristo ay hari, hindi lang hari, kundi hari sa mga hari. Saan po ba yun mabasa? Unang Timoteo Kapitulo 6, versikulo 14 hanggang 15. Ito po ang ating mabasa sa
Unang Timoteo, magandang balita, Biblia mga kapatid. Sundin mong mabuti ng may katapatan ang mga inuutos sa inyo hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Siya'y darating sa panahong itinakda ng mapagpala at makapangyarihang Diyos, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. See? Hindi lang bastang hari, kundi hari ng mga hari. Kaya si Santa Maria, marapat lang at tama lang mga kapatid na tawagin Reyna dahil ang anak niya ay hari ng mga hari. Kung ang ina ng mga hari ay nagiging Reyna base sa unang hari, Kapitulo 2, versikulo 19, Jeremiah chapter 13, verse 18, Jeremiah chapter 29, verse 2, Daniel chapter 5, verse 10. At kung si Kristo ay hari, hari ng mga hari sa unang Timoteo Kapitulo 6, versikulo 15. At kung ang ina ng hari ay siyang Reyna din, base sa Jeremiah chapter 13, verse 18. Therefore, ang tawaging Reyna si Santa Maria, Mary, the Queen of Heaven and Earth, ay walang mali. Nararapat ng po ito, mga kapatid. At hindi po aral ng mga pagano. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.